Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Intoy. Taong 1960. Mandurriao, Iloilo. Narinig niyo na ba yung balita? Nakakatakot naman yung nangyari sa pamilya nila Esther. Abay kulang na lang eh. Maging giniling yung katawan ng mga anak. Sinasabi ko na nga ba? Aswang nga ang nakita ko noong isang gabi na tumatakbo sa kalsada. Ay sus Mariosep, ano bang nangyayari sa baryo natin? Wika ng isang ale habang kasama ang ibang tsismosa sa lugar. Ginabi ng uwi ang mag-asawang Esther at Islao. Nang madatnan ang tatlong anak, wala na itong mga buhay. Gutay-gutay na ang katawan at tila sinalakay ng mabangis na hayop. Wala na rin ang mga lamang loob at butas ang mga bungo. Wala namang naabutang salarin ang mag-asawa. Ngunit nakita nila ang mga butas sa dingding na pawid at bubong. Kaya nga itong sila Fidel. Palagi kong pinapalalahanan na ikandado ang pinto ng bahay. Lalo na kapag wala kami. Alam mo naman, minsan inaabot kami ng gabi sa pagtitinda. Ang mahirap pa, walang sinisino ang aswang na yon. At kahit sa loob ng bahay, hindi nagdadalawang isip na pasukin. Dagdag ng isa pang ali. 3 buwan na mula nang mag-umpisa ang panggagambala ng mailap na aswang. Ni isa sa kanila, hindi pa nakikita ang itsura ng nilalang. Tila anino lamang ito na napakabilis maglaho kasabay ng napakabahong amoy na ilang minuto bago mawala sa hangin. Bagaman may ordinansa na ang kapitan, nag-oorganisa ng mga magroronda. Subalit tila alam ng aswang ang kanilang bawat kilos. Kahit anong pag-ikot ang gawin ng mga taong bayan, nagagawa pa din silang masalisihan ng aswang. Hinala pa nga ng mga residente, hindi lang nag-iisa ang nilalang, kundi isang pamilya o angkan. Sa magkakaibang lugar sa baryo nila namamataan ang mga anino sa magkaparehong oras. Sa gilid ng nag-uumpukang tsismosa, naroon ang batang si Intoy. 10 taong gulang. Anak ng mag-asawang magsasaka na kagaya ng karamihan. Halos gabi na din sa pag-uwi mula sa maghapong paggawa. O Intoy, bakit ka nakikinig sa usapan ng mga matatanda? Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Kung ayaw mong ikaw ang sunod na kainin ng aswang, wag mo nang gayahin yung mga tsismosang yan. Kaya aga-aga, tinatakot ang mga sarili. Sige na, umuwi ka na. Wika ni Mang Pabling sa batang si Intoy. Wala din naman po kong kasama sa bahay. Nasa bukid pa po sila nanay at tatay. Sila kuya naman po. Hindi ko alam kung saan pumunta. Sabi ni nanay, puntahan daw kita Mang Pabling. Dito muna ako hanggang makabalik sila kuya. Baka po sa bahay pa ako makain ng aswang . Tugon ni Intoy. Bagamat bata pa lamang, ngunit matanda na ito kung mag-isip at likas ang dunong sa mga pagrarason. Ganun ba? Ito talagang mga kapatid mo, oo. Kaya liit-liit mo pa. Iniiwan ka ng mag-isa. O siya, sige.
Mabuti pa't sumama ka na muna sa akin. Nag-almusal ka na ba? Tanong na matanda. Hindi pa nga po, Mang Pabling eh. Kamuti lang po yung nasa bahay. Sumasakit na yung tiyan ko dun. Mang Pabling, naamoy ko may tuyo kayo kaninang pagdaan ko ah. May tira pa ba? Kahit po yung ulo lang pwede na yun sa akin. Tugon ng bata. Hindi kadugo ni Intoy ang matanda. Sadyang malapit lamang ang pamilya niya. Dahil ito ang tumulong sa mga magulang noong unang salta pa sila sa baryo. Pumasok na sila ng bahay ni Mang Pabling. Masaya naman ng matanda na ipinaghahain si Intoy. Mag-isa na lamang sa buhay si Mang Pabling at hindi na nakapag-asawa. Kaya kapag naroon si Intoy at nangungulit sa kanya, nalilibang din naman ng matanda. O Intoy, narinig mo naman yung usapang kanina, di ba? Siguraduhin mong mag-ingat kayo sa bahay ninyo, lalo na kapag gabi. Huwag na huwag kang lalabas ng mga oras na yon ha. Mahirap na. Baka maamoy ka ng mga aswang. Sa liit mong yan. Mabilis ka nilang mabibitbit. Paalala ng matanda. Mang Pabling, hindi po ba kaya nila kapitan na patayin yung mga aswang? Kung tawagan na lang kaya natin yung mga militar. Di ba? May mga baril yung mga yun. Di mas mabilis lang nilang mapapatay yung mga aswang. Tugon ni Intoy. Malaki ang bilib nito sa mga militar dahil malakas ang mga armas. Ngunit ipinaliwanag naman ng matanda kung bakit hindi pwede. Alam mo Intoy, sa bansa natin wala namang batas laban sa aswang. Tsaka wala silang oras sa mga ganyang bagay. At isa pa, walang solidong ebidensya na meron talagang aswang. Kaya ang magagawa na lang natin mag-ingat. Mang Pabling, may tao po bang lumalaban sa kanila? Yun bang kayang magparusa o kaya patayin? Kawawa naman po kasi yung mga anak nila Aling Esther. Mga kalaro ko po yung mga yun eh. Tanong ng bata. Napahawak na lamang sa ulo ni Intoy ang matanda. Napatingin sa malayo. Nang sumunod na araw abalang naglalaro si Intoy sa bakuran. Nang makita ang may katandaang lalaki na may nakakatawang suot na kwintas at porselas. Lumapit siya ng bahagya sa may bakod. Manong, ano po ba kayo? Tsaka taga saan po kayo? Tanong ni Intoy. Abay, malamang tao. Bakit? Mukha ba akong halimaw o aswang sa paningin mo? Ako nga pala si Andres. Naglalakbay ako sa iba't ibang parte ng bayan. Ito pa lamang ang unang baryo na nakita ko. 3 araw na ako naglalakad Baka may tubig ka dyan. Pahingi naman ako't uhaw na ako. Tugon ng estranghero. Hindi naman gumagalaw ang bata at nakatitig lamang sa matanda. Anong nangyari sa iyo ho? Huwag mo sabihing naihi ka na sa salawal mo. Abay kung ayaw mo kong bigyan ng tubig. Ayos lang naman. Sige na, maghahanap na lang ako na mahihinga ng maiinom. Muling wika ni Ka Andres. Naglakad na ito palayo habang si Intoy naman bumalik na sa paglalaro. Ibinilin sa kanya ng mga magulang at ni Mang Pabling na wag lalapit o makikipag-usap sa mga estranghero.
lalo na kapag nanghingi ito ng maiinom na tubig dahil maaaring mandurukot ito ng bata o baka naman aswang. Kaya ganoon na lamang ang reaksyon ng bata. Sa isipan niya na matagumpay niyang naitaboy ang matanda sa ginawa. Kinahapunan, naikwento niya ito sa mga kapatid. Tumugon naman ang isang kuya na nakita rin niya ang kinikwento ni Intoy. Nasa plaza at nagpapaikot-ikot. Pagsapit naman ng gabi, ganoon na lamang ang sindak na bumalot kay Intoy. Nang makarinig ng mga sigawan ng mga kabaryo na tila nagkakagulo o may hinahabol. Ngunit wala sa mga kapamilya ang naglakas ng loob na lumabas ng tahanan. Kinaumagahan, kaagad namang lumabas si Intoy para pumunta sa paboritong lugar ng mga matatandang tsismosa sa lugar para makasagap ng balita. Nakita niyang naroon din si Mang Pabling at nakaupo lamang. Ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo, Intoy? Hindi maganda sa mga bata na sumasali at nakikinig sa usapan ng matatanda. Huwag mo sabihin, mag-isa ka na naman sa bahay niyo. Tanong ni Mang Pabling. Mang Pabling, gusto ko lang malaman kung ano ba yung nangyari kagabi. Nakakatakot po yung mga sigawan eh. May nakita po ba silang aswang? Siguro po, yung matandang estranghero na nakita ko kahapon yung aswang. Manlalakbay daw po siya eh. Tugon ni Intoy. Oy iho, masama ang nagbebintang sa kapwa. Lalo na kapag wala ka namang patunay. Baka imbes na makatulong sa problema, mas lalo pang mapalala. Kaya hayaan mo ang mga matatanda sa usaping ito. Malinaw ba? Muling wika ng matanda. Ngunit nanatili lamang si Intoy sa hindi kalayuan sa umpukan. Napag-alaman niya na ang kaguluhang kagabi. Dahil may nakitang nilalang ang asawa ng isang buntis na residente sa silong mismo ng bahay. Noong una akala ng lalaki normal na baboy ramo lamang. Ngunit nang lapitan, nag-anyong tao ito at kamuntikan pa siyang makalmot. Habang sumisigaw tila nagulat naman ang aswang at tumakbo papalayo. Dito na naglabasan ang ilang mga kalalakihan para tumulong. Ngunit kagad namang nawala ang aswang sa dilim. Matapos namang makibalita ni Intoy, naisipan na niyang umuwi dahil sa pagkabagot. Habang naglalakad, muli niyang nakita ang estrangherong matanda na papasalubong sa kanya. Natakot si Intoy. Dahil maaaring ito nga ang aswang. At kung sakaling makita tiyak nakakainin siya. Kaya nagtago kagad ang bata sa gilid ng daan na may matataas na talahib. Narinig niya ang marahang yabag na matanda na papalapit sa kinaroroonan niya. Hanggang sa tumigil ito sa mismong harapan ng pinagtataguan. Bata, bakit ka ba nariyan sa damuhan? Mamaya may ahas dyan at matuklaw ka pa. Sige, ikaw din. Masakit matuklaw ng ahas. Wika ni Ka Andres. Hindi namang kagad nakagalaw si Intoy dahil sa sobrang takot. Hindi niya alam ang gagawin. Paslit pa lamang ito at walang magagawa kung sakaling atakihin ng matanda. Ngunit hindi tumugon ng bata. Hinayaan na lamang nito ang estranghero at nagpatuloy na sa paglalakad. Pakiramdam ni Intoy, tila sasabog na ang puso sa kaba.
sa pag-aakalang katapusan na niya ng mga oras na yun. Nang maramdamang wala na ang matanda, kumaripas na ito ng takbo pa uwi sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Intoy nang makita ang tinatakasang matanda. Ngunit nagtataka ito kung bakit kausap nito ang mga magulang. Nag-aalala si Intoy. Nagmamadaling lumapit sa mga magulang. O Intoy, mabuti naman na umuwi ka na. Ikaw na bata ka talaga. Ang aga-aga pa eh. Nasa galaan ka. Wika ng ama. Nakita ni Intoy na tila may mga paninda ang matanda. Mga halamang gamot na nakalagay sa mga botelya. Napansin din niya ang ahas na nasa loob ng malaking bote. Ayon sa mga magulang, nagtitinda ng mga halamang gamot ang matanda. Naglalako ito sa iba't ibang baryo. Hindi naman magawang kumalma ni Intoy sa pag-iisip na maaaring ito talaga ang aswang sa lugar. Dahil sa kuryosidad, matapos makapamili ng mga magulang sa langis na pamahid sa sumasakit na balakang, mabilis na pumuslit si Intoy at sinunda ng matanda. Humihinto naman ang matanda sa mga bahay-bahay para ialok ang paninda. Habang si Intoy naman, nais na mapatunayan na ito talaga ang aswang na namemerwisyo sa lugar. Ang plano ng bata, isusumbong niya kagad sa kapitan. Ngunit dahil sa pagkalibang sa pagsunod sa matanda, hindi niya namalayan ang oras. Napansin lamang niya na madilim na nang matalisod sa bato at napatingala sa langit. Patay na. Ginilabay na ako. Mapapagalitan na naman ako nila tatay nito eh. Kailangan ko na makauwi. Wika ni Intoy sa sarili. Ngunit nang muling lingunin ni Intoy ang matanda, bigla naman itong nawala. Tumakbo siya papalapit sa huling bahay na hinintuan. Ngunit wala na ito. Naisip niya na natakasan na naman siya ng aswang. Habang naglalakad pa uwi, napapalingon pa ang bata sa paligid habang iniisip kung paano siya napunta sa ganong sitwasyon. Ang nais lang naman niya ay makatulong sa baryo na matugis ang nilalang na kinakatakutan ng lahat. Hanggang sa may nabangga siyang isang matandang lalaki. Hindi niya kagad ito napansin dahil sa dilim ng daan. Aray, ang sakit. Pasensya na po kayo lolo ah. Hindi ko sinasad. Ngunit biglang natigilan si Intoy. Pagtingala sa itaas, napansin niya ang kulay pula na tila nagliliyab na mga mata ng tao. Sa sobrang takot, kaya naman kumaripas na ito ng takbo pa uwi sa kanila. Subalit walang plano ang nilalang. Nahayaan siyang makaligtas. Lalo na't paborito ng mga aswang ang karne ng bata. Dahil iba ang karne nito kesa sa matanda. Mabilis itong nakasunod kay Intoy. Hindi magawang sumigaw ng bata dahil walang lumalabas na boses sa kanya. Paubos na din ang lakas niya sa patuloy na pagtakbo. Ngunit kailangan niyang makalayo sa aswang. Wala na itong oras para huminto at magpahinga. Subalit bigla na lamang itong natalisod sa isang nakausling bato sa daan. Dahilan para magpagulong-gulong sa kalsada. Galos sa pisngi, siko at tuhod ang natamo nito. Umiiyak na rin si Intoy dahil sa kawalan ng pag-asa. Pahawak na sana sa kanya ang aswang.
Gulit nakarinig ito ng pagsigaw kasabay ng pagbangga sa nilalang. Napanatag ng bahagya si Intoy. Dahil alam niyang may tutulong na sa kanya. Sa wakas, nagpakita ka ding huklobang aswang ka. Sinong mag-aakala na dito kita makikita sa baryong ito, Solomon? Mukhang naubos na ang swerte mo, ha? Hindi bale, hindi lilipas ang gabing ito na walang tumutumba sa atin. Wika ni Ka Andres. Nakilala ito ni Intoy. Ang estrangherong nagtitinda ng mga gamot na si Ka Andres. Nakatulala lamang si Intoy. Pinapanood ang pakikipagbuno ng matanda sa aswang. Naglabas ng itak si Ka Andres. Dinuraan nito ang talim bago sumugod sa aswang. Panay naman ang pag-ilag ng nilalang sa bawat patama ng matanda. Kahit kailan, pakialamero ka talagang manggagamot ka. Sana, tinapos na kita noong may pagkakataon ako. Tama ka. Isa sa atin ang tutumba ngayong gabi. At sisiguraduhin kong ikaw yon. Wika ni Solomon. Kasabay ng pagsugod ng buong lakas kay Ka Andres. Tinumaan sa balikat ang matanda. Mabuti na lamang. Nailihis niya ang pag-atake kundi patay siya kung sa puso niya tumama ang kuko ng aswang. Subalit malubha pa rin ang natamong pinsala. Kasunod nito sinuntok pa ng aswang sa sikmura ang matanda. Tumalsik si Ka Andres. Pati na rin ang nakasukbit na sisidlan sa bewang at napahiga sa lupa. Muli namang bumangon si Ka Andres at pumorma ng pagtaga. Malakas ang pagwasiwas na matanda sa itak. Kaya siguradong putol ang parteng tatamaan sa nilalang. Hoy bata, buksan mo ang sisidlan. Hanapin mo ang puting punyal. Magmadali ka! Utos ni Ka Andres. Ngunit hindi pa rin lubusang maiproseso sa utak ni Intoy ang mga nagaganap. Subalit sinunod ng bata ang utos na matanda. Kinuha niya sa sisidlan ang punyal na may puting hawakan at may puting talim. Manong, nakuha ko na po. Anong gagawin ko dito? Tanong ni Intoy. Nang marinig ito ng aswang, nagunahan pa sila ni Ka Andres na makalapit sa bata. Dito lamang nagpasya si Intoy na kumilos. Tumayo ito at iniwasan ng aswang. Gumulong sa lupa nang maiwasan ang pag-atake ng matandang si Solomon. Matagumpay na naiabot ni Intoy ang punyal kay Ka Andres. At pagkatapos nagtago na sa puno. Habang yung manggagamot naman, napansin ni Intoy na tila nag-iba ang presensya. Mukha itong naging ibang tao at tila hindi na yon ang matandang nakikipaglabang kanina. Sumugod si Ka Andres sa aswang. Mabibilis ang pag-atake nito na hindi magawang makita ng nilalang. Isa-isa nang tumama sa aswang ang bawat pagsaksak. Hanggang sa tumama sa leeg ni Solomon. Ang huling atake ni Ka Andres. Kasunod nito ang pagsaboy ng matanda ng kung anong likido sa katawan ng nilalang. At kagad sinilaban. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa nagniningas na katawan ni Solomon. Pasensya ka na bata. Kailangan mo patuloy masaksihan ang ganitong karahasan.
Pero ito lamang ang paraan para matigil na ang pamiminsala ng matandang si Solomon sa baryo ninyo. Wika ni Ka Andres. Hindi nagtagal hinatid na ni Ka Andres ang bata sa mga magulang nito. Isinalaysay na matanda kung sino ba siya at kung ano ang dahilan ng pamamalagi sa baryo. Labis ang paghanga ni Intoy sa matanda. Ito ang matagal na niyang ipinagdarasal na dumating upang matulungan silang mawakasan ang pamiminsala ng nilalang. Ang mamamatay aswang na si Ka Andres. Mabilis na kumalat ang balita at marami pang mga taong pumunta kay Ka Andres para matulungan sa mga suliranin sa mapaminsalang aswang. Sa gabay na matanda at kooperasyon ng mga residente, isa-isa nilang naitaboy ang mga salot ng baryo. Hanggang sa magbinata si Intoy. Nakatatak na sa kanyang isipan ang matandang naging bayani noong kabataan. Si Ka Andres na mamamatay aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Manny. Taong 1974. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito, sa tuwing may magbubuntis, bigla na lamang lumalabas ang nilalang na tinatawag na mantiw. Isang uri ng aswang na may kakayanang higupin ang kaluluwa ng biktima, maging ng sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Ayon sa mga nakasaksi, tao lang naman ang porma nito. Meron namang nagsasabi na kaya ng nilalang na gumaya ng kahit sino. Hoy lalaki, inuutusan lang kitang mag-igib. Alam mo namang walang tubig na magamit sa kusina. Alam mong hindi na ako makakilos ng dahil sa tiyan ko. Ikaw inom ka pa ng inom. Wika ni Hilda. Hayaan mo na. Uuwi din naman niyang mamaya Minsan nga lang mapadaan dito ang asawa mo, Hilda. Tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa kanya? Umuwi ka na't magpahinga. Kita mo halos mamagana yung mga paa mo. Abay kailan ka ba manganganak ha? Saka hindi mo man lang nilagyan ng pantakip yung tiyan mo Wika ng kaibigang si Pablo. Dahil sa asar, hindi na sumagot pa si Hilda. Bagkus kumuha ito ng galong walang laman at hinampas sa ulo ng asawa. Nagulat si Manny, maging ang mga kasama nito sa ginawa ng asawa. Magrereklamo pa sana ito, pero inawat siya ni Pablo habang natatawa sa nangyari. Ikaw kung hindi ka lang buntis, umuwi ka na. Hindi pa uuwi ang kumpare namin. Wika ni Mario, isa sa mga kainuman. Sige na mga pare, uwi na ako. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa asawa ko Pasensya na kayo Sa susunod babawi ako pangako. Hilda, nakakaya naman yung ginagawa mo. Tara na nga, hindi maganda para sa iyo ang... Natigil si Manny sa pagsasalita. Nabaling ang paningin niya sa matandang dumaan. May dala itong basto na tila sinadyang dumaan sa harapan nila. Kahit lasing, mabilis na iniwas ni Manny ang asawa sa matanda. Ayon sa pagkakaalam ni Manny, palaging bigla na lamang sumusulpot si Lolo Enrico. Lalo na tuwing may mga pagtitipon
Madalas itong nagdadala ng babala sa mga nakakasalamuha. Malayo sa lugar ang bahay ng matanda. Ngunit ayon sa mga nakakausap sa baryo, kahit matanda na, pinipili ni Lolo Enrico na maglakad-lakad at libutin ang buong lugar. Dagdag pa nila, pamamaraan lamang ito ng matanda para makasagap ng preskong hangin. Ngunit ayon naman sa iba, aswang si Lolo Enrico. Ngunit wala namang makapagpatunay sa paratang na yun. Kaya maraming hindi naniniwala. Maayos at malinis sa katawan ng matanda. Palagi pa itong nakabihis ng magara at nakapumada. Iho, buntis yung asawa mo ha. Anong oras na? Iha, umuwi ka na't hindi maganda na nahahamugan ka. Wika ni Lolo Enrico. Bitawan mo nga ako. Uuwi ka ba o hahampasin kita ulit? Alam mo namang hindi ako masyadong makahakbang. Hinila mo pa talaga ako. Lolo, pagpasensyahan niyo na po ang asawa ko ha. Tara na Manny, dalian mo. Wika ni Hilda. Tumahimik ka na nga Hilda. Sige na, uuwi na tayo. Mga pare, pasensya na ulit ha. Uuwi na kami ng asawa ko. Mahirap na eh. Baka dito pa mga anak to. Wika ni Manny. Dahan-dahan naman at nasasaktan ang asawa mo. Malapit na yung mga anak. Ilang araw mula ngayon, bago ang paglubog ng bilog na buwan. Ikaw naman lalaking lasinggero, hindi ka ba nag-iisip? Wika ni Lolo Enrico. Matapos magsalita ng matanda, hahawakan sana nito ang tiyan ni Hilda. Ngunit bigla naman siyang tinabig ni Manny. Nakatingin sa mga kasamahan niya. Hinihintay ang reaksyon ng mga ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumahimik ang lahat. Maging ang paligid biglang huminto sa paggalaw. Dahil sa nangyari, tumayo ang lahat ng balahibo ni Manny. Maging ang asawa, hindi na makapagsalita. Alam ko kung ano ang nasa isipan mo. Hindi ako ang kaaway dito, iho. Ang nilalang na mantiwang kalaban. Siya ang posibleng dumalaw sa bahay mo sa itinakdang oras. Kaya mag-iingat ka. Kung ako ikaw, ngayon pa lang magtatawag na ako ng albularyo. Ipasuri mo yung asawa mo. Hindi mo ba napapansin? Hindi na normal ang katawan ni Hilda. Wika ni Lolo Enrico. Napatingin si Manny sa asawa. Maga ang mga paa ni Hilda maging ang mga kamay. Tila may tubig ang loob ng balat. Dagdag pa ng matanda. Hindi maganda ang pamamanas sa buntis, lalo na ng mga kamay. Ngunit kahit sinabihan na ito ng matanda, hindi pa rin nababahala si Manny sa asawa. Ayon sa kanya, isa sa mga kapitbahay nila ang nagkaroon din ng kagaya kay Hilda. Sa isip ni Manny normal sa buntis ang mga ganong sintomas. Lalo pat mula nang nabuntis ang asawa, hindi na ito kumikilos sa bahay kahit maglakad. Ngunit biglang kinabahan si Manny. Napansin niya na wala pa ring reaksyon ng mga kasama. Sa haba ng usapan nila ni Lolo Enrico, tila naging estatwa na ang mga ito. Nabahala si Manny nang kumilos ang matanda at hinawakan siya sa balikat.
Ano po bang nangyayari? Sino po ba kayo? Tanong ni Manny. Ano ba sa palagay mo? Tugon ng matanda. Hindi na mapakali si Manny sa mga nakikita. Ngunit natatawa lamang ang matanda. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang totoong anyo ng matanda. Buong akala niya, lasing lamang siya ng mga oras na yun. Sinusubukan niyang pukpukin ang ulo nang sa ganon. Matauhan na hindi totoo ang nakikita. Ngunit nabalot ng sobrang takot ang buong sistema ni Manny. Biglang lumapit ang matanda sa asawa. Hahawakan sana ang tiyan ni Hilda. Nang malapit na ang kamay ni Lolo Enrico, hinablot naman ito ni Manny. Mabilis niyang inilayo ang matanda sa asawa. Ano po bang ginagawa niyo? Wala akong pakialam kung anong nilalang ka. Pero layuan mo ang asawa ko. Wika ni Manny. Kumalma ka. Uulitin ko, hindi ako ang kalaban. Titignan ko lang ang lagay ng sanggol. Ipapakita ko sa iyo ang nangyayari. Halos lahat ng buntis dito sa lugar natin. Natulungan ko at hindi pwedeng hayaan ko lang tong asawa mo. Kaya umayos ka at sumunod sa mga sinasabi ko. Kung gustong pang makita ang mag-ina mo, ang gagawin ko kay Hilda, nagawa ko na din ito sa lahat ng mga naunang buntis. Pero hindi ito gagana kung wala si Tandang Tonya. Dalhin mo ang asawa mo sa albularyo sa kabilang bayan. Ibigay mo ito sa kanya. Kung hindi mo kilala ang sinabi ko, hanapin mo ang pagawaan ng amakan. Naiintindihan mo ba ako? Tugon ni Lolo Enrico. Hindi nakapagsalita si Manny. Sa isang iglap, bigla na lamang bumalik sa ayos ang lahat. Ilang saglit pa ang lumipas. Malayo na ang narating ni Lolo Enrico. Samantalang si Manny naman, naiwang nakatayo habang hawak ang inaabot ng matanda. Isang binilog na dahon ng tabako. Napakunot ang noo ni Manny hanggang sa bigla siyang hampasin ng asawa. Hoy, ano na? Kanina ka pa talaga, Manny. Ano na bang plano mo? Uuwi ka ba? O tatayo ka na lang dyan hanggang gabi? Nagsialisa na yung mga kumpare mo. Tapos ikaw, nakatayo ka lang dyan. Bilisan na natin at magagabi na. Wika ni Hilda. Sige. Tara na. Pasensya ka na sa nangyari, mahal, ha? Alam mo namang hindi talaga ako umiinom. Kaso itong mga... Tumahimik ka na nga. Masama ang pakiramdam ko. Pakiusap lang, ha? Tsaka yung hawak mong tabako. Kapag hindi mo yan tinapon, abay hindi lang buto mo ang papaliin ko mamaya. Bakit may tabako ka? Naninigarilyo ka na rin? Ito ba? Pinabibigay lang ito sa akin ni Lolo Enrico eh. Mahal, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Saka kahit ako, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Pero kailangan kitang dalhin sa albularyo. Tignan mo, namamagana yung buo mong katawan eh. Saka hindi daw yan maganda sa buntis. Wika ni Manny. Hindi na sumagot pa si Hilda. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad habang hawak ang tiyan. Minuto lamang ang lumipas. Narating na nila ang tahanan. Kagad nagligpit si Manny at dumiretso na sa kwarto si Hilda. Mas lalong lumala ang pakiramdam niya. Hinayaan na lang ito ng asawa.
Ramdam ni Manny kung gaano kahirap ang dinadala ni Hilda. Habang natutulog ang asawa, nagluto na lamang ito ng hapunan nila. Alam niyang hindi na din lalabas ng silid ang asawa. Hindi lamang dahil sa sama ng pakiramdam. Dagdag pa ang ginawa ni Manny sa kanya. Maya-maya lang, habang nasa kusina, nakaamoy si Manny ng tila nasusunog. Napapaisip siya kung saan ang gagaling ang apoy. Gayong wala namang ginawang siga. Sa kuryosidad, lumabas ito at tinignan kung ano ang nangyayari. Naabutan niya ang isa sa mga kapitbahay. Abala sa pagtitipon ng mga tuyong dahon, kasama ng kapirasong gulong. Pagpasensyahan mo na ang amoy, Manny, ha? Kailangan nating magsiga ng pangontra. Mahirap na. Buntis din kasi itong anak ko. Wika ni Tia Milagring. Kahit po kayo, naniniwala sa aswang? Siya nga po pala. Kilala niyo po ba si Lola Tonya? Magaling daw po yung manghihilot ng buntis eh. Tanong ni Manny. Aba, oo. Kilala ko yun. Eh bakit? Manganganak na ba si Hilda? Abay, nakita ko siya kanina. Mukhang delikado ang pagbubuntis niya. Eh pambihira din niyang asawa mo. Ni hindi lumalabas ng bahay. O kaya naman kahit mag-ehersisyo. O siya, sige ha. Tatapusin ko pa itong pagsisiga ko. Alam mo na, iba pa rin ang nag-iingat. Tugon ng matanda. Napatango na lamang si Manny habang sinusundan ng tingin ng kapitbahay. Napagtanto niya na may punto ang mga sinasabi nito. Saka hindi yon ang unang araw na nakita niyang may nagsisiga ng goma. Kahit yung ibang kapitbahay, ginagawa ito lalo pa kung may buntis o sanggol sa tahanan. Nagpapasalamat naman siya na kahit papano, nagiging proteksyon din ito ng asawa sa mga masasamang elemento, maging sa mga nilalang. Maagang kumain si Hilda. Hindi pa rin sila nagkakaayos. Ngunit nababahala na si Manny sa lagay ng asawa. Napagtanto nitong kakaiba nga ang katawan nito. Totoong malaki ang pinagbago maging ang kulay ng balat. Napabuntong hininga na lamang si Manny. Maiging kinausap ang asawa sa gagawing kinabukasan. Eh sino ba yang si Lola Tonya? Pasensya na nga pala sa mga kinikilos ko, ha. Hindi ko din alam kung bakit parang may nag-uudyok sa akin na gawin yun. Saka alam mo naman, buntis ako, Manny. Nahihirapan na akong kumilos. Wika ni Hilda. Kaya nga mahal eh. Wala naman sigurong masama kung magpapatingin tayo sa albularyo. Minsan, pagpasensyahan mo din sana ako, ha. Alam mo naman, nadadala lang ako sa mga kumpare ko. Lalo na kung walang masyadong gawain sa bukid. Hayaan na natin yun. Pagkatapos nito, matulog na tayo ng maaga, ha. Para kinabukasan, maaga nating mapuntahan yung albularyo. Tugon ni Manny. Sumang-ayon naman ng asawa. Matapos kumain at makapaghugas ng pinagkainan, dala ng kalasingan, nauna pang makatulog si Manny kesa kay Hilda. Nang gabing yon, nahihirapang makatulog ang asawa dahil sa biglaang pag-alinsangan ng lugar. Lahat na ng posisyon nagawa na ni Hilda. Ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ayon sa kanya, hindi naman ito ang unang beses na hirap siyang makatulog.
Tila may kakaiba sa pakiramdam at para bang may pumipisil sa tiyan. Maghahating gabi na. Malakas na ang paghilik ni Manny. Babangon sana si Hilda para kumuha ng tubig. Ngunit bigla siyang nakakita ng anino. Noong una, akala niya may dumaan lamang sa labas ng tahanan. Ngunit bigla itong nakarinig ng yapak papasok ng bahay. Nagtataka si Hilda. Bago pa man kumilos, nakiramdam muna ito. Maya-maya pa biglang umungol si Manny na para bang binabangungot. Binalot ng takot ang buong katawan ni Hilda. Nakakita siya ng aninong papalapit sa kanilang mag-asawa. Sa paglalarawan niya, sobrang laki ng anino. Tila kaya sila nitong hawakan gamit lamang ang isang kamay. Dala ng sobrang takot, napatili ng malakas si Hilda kaya nagising ang asawa, maging ang mga kapitbahay. Halos mapatalon pa si Manny sa hinihigaan, habang si Hilda naman umiiyak dahil sa takot sa nakita. Kaagad namang naglabasan ang mga kapitbahay. Inaalam kung nanganak na ba ito. Manny! Manny! Anong nangyayari? Manganganak na ba si Hilda? Tanong ni Aling Milagring. Ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Diyos ko, basang-basa ka ng pawis oh. Sandaling at pagbubuksan ko lang mga tao sa labas. Pagpasensyahan niyo na po Hindi pa naman po. Kahit nga po ako, nagising nang wala sa oras. Wika ni Manny. Papasukin mo ko't baka kung ano nang nangyayari sa asawa mo. Hindi ako albularyo. Pero ramdam ko na may kakaiba sa bahay ninyo. Dumaan ba siya, Hilda? Tanong ni Aling Milagring. Ngunit nanatiling walang imik si Hilda habang umiiyak. Pinatahan naman ito ng asawa. Binigyan ng tubig at pinakalma hanggang sa mawala ang nerbiyos. Nagsiuwian na din ang mga nakikiusyosong kapitbahay. Habang si Aling Milagring naman nanatili muna sa tahanan nila Manny. Nag-alok ito na doon na muna makitulog habang hindi pa lumalabas ang bata. Maraming salamat po Bukas na bukas, pupunta kami kay Lola Tonya para mapatignan ng lagay ni Hilda. Nakita niyo naman po hindi na talaga siya makalakad. Wika ni Manny. Delikado yan, iha. Mas mabuti nga yon. Magaling si Lola Tonya sa hilot at panggagamot. Nirekomenda siya ni Enrico Kung hindi nyo na itatanong, sila sana ang magkakatuluyan. Kung nagkaganon nga, sana marami pa silang natulungan. Wika ni Aling Milagring. Nagkatuluyan? Mag-asawa po ba sila? Tsaka bakit parang alam ni Lolo Enrico ang nangyayari sa lugar natin? Aswang po ba siya? Tanong ni Manny. Ikwinento naman ng matanda ang lahat. Ngunit ayon kay Aling Milagring, walang nakakaalam kung bakit sila nagkahiwalay. Ang tanging nalalaman niya, kagagawa ng mantiw ang nangyayari sa lugar. Ang dalawa lamang ang nakakaalam kung bakit ito naroon. Ngunit todo ang ginagawang pagprotekta ni Lolo Enrico sa lugar. Kaya palagi itong nag-iikot sa baryo. Kung ano man ang istorya sa likod ng mga nangyayari, walang sino man ang may alam maliban sa dalawang matanda.
Kinaumagahan, maaga pa lamang bumiyahe na sila papunta sa tahanan ni Lola Tonya. Bit-bit ang tabako na pinapaabot ni Lolo Enrico. Papasok pa lamang sa bakuran, kaagad silang sinalubong na matanda. Nakangiti ito sa kanila habang inaakayan sila papasok sa tahanan. Sa lakas ng negatibong presensyang bumabalot sa asawa mo, kahit sinong kagaya ko mababahala. Iha, magbilang ka lamang ng ilang oras. Lalabas na yung anak mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang hirap. Iho, may posporo ka ba dyan? Sindihan mo ang ibinigay ni Enrico. Yan ang gagamitin kong pampausok para sa asawa mo. Wika ni Lola Tonya. Hindi na nagsayang pa ng oras ang lahat. Ayon kay Lola Tonya, hindi na niya papauwiin pa ang mag-asawa. Bagkus mananatili ang mga ito hanggang sa makapanganak si Hilda. Ramdam na matanda ang presensya ng nilalang na gumagambala sa buntis. Alam din niyang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Dagdag pa ng matanda, hindi yon ang unang beses na may ginamot siya na galing sa sityo ng mag-asawa. Merong gumagaling, ngunit maraming hindi na. Dahil hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Lolo Enrico. Minamasama ng nakararami ang ginagawang pagtulong ng matanda. Meron pang pinagsasalitaan ng masama si Lolo Enrico. Bago pa man sumapit ang oras ng paglabas ng anak ng mag-asawa, natapos na ng matanda ang panggagamot kay Hilda. Laking pasalamat naman ng mag-asawa. Matapos yon, naging magaan na ang pakiramdam ni Hilda. Tila natanggal ang lahat ng bigat na pasanin ng ilang buwan, maging ang pamamaga ng parte ng katawan. Sa awa ng ama, nailabas ang bata na malusog at normal. Gayunpaman, hindi naging madali para sa mag-asawa na magpalaki ng may marka ng mantiw. Halos taon-taon, nagkakasakit ng malubha ang bata. Ngunit dahil na din sa alalay ni Lola Tonya, nalagpasan ng mag-asawa ang suliranin sa pagkakaroon ng sakit ng anak. Palagi itong ikinikwento ni Manny. Ang karanasan sa nilalang na tinatawag na mantiw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.